ang kalagayan ng ating mga magsasaka at ang mataas na presyo ng mga bilihin. Kaya't kailangan po natin ayusin. Ngunit, ang nadatnan po namin ay ang isang agrikultura na napakahina po. Ngayon, kaya ginagawan po namin ang paraan. Mula po sa nakaraang 2 taon, nakapagpatayo na tayo ng 150 na rice processing plant. Sa taong 2025, magtatapos tayo ng 20 pa, magsisimula tayo ng 50 pa. Noong isang linggo, binuksan ko, inaugurate ko, ang una. Hindi nga ako, nagulat nga ako, sabi ko dito sa Pilipinas, dapat marami na ito. Ang unang coconut processing plant dito sa Pilipinas para naman ang ating mga coconut planters ay mabigyan natin ng pagkakataon na makipagkompetensya, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi po sa abroad, sa international market. At yun na nga mga kababayan, no? Tila may patutsada itong si President Marcos, mga kababayan, doon sa nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte. Kasi nadatnan niya daw, mga kababayan, na mahina ang agrikultura ng Pilipinas. Kaya nagpagawa daw po siya ng 150 ka rice processing plant. At meron pang 20 na patapos ngayong 2025 at gagawa ulit daw sila, mga kababayan, ng another 50, mga kababayan. At itong kakabukas lang daw niya, ibinida niya yung kanyang bagong bukas na coconut processing plant, mga kababayan, no? Nagulat daw siya kasi wala ni isa daw coconut processing plant ang nandito sa Pilipinas. Na nagulat daw siya, mga kababayan, at yun, binuksan niya yung kanyang first ever na coconut processing plant, mga kababayan. Samantalang nandito naman po si Congressman Marcoleta, mga kababayan, no? Meron po siyang speech dito po sa San Pablo, Laguna naman ngayong araw din po, no? At pinasaringan din po itong pinaringgan itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, dito po sa mga banat po ni Congressman Marcoleta dito po sa Laguna, mga kababayan. Isa pong mabuting katangian ang isang salita lang. Kasi merong nagsabi, gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. Magtatayo ako ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Pang ilang taon? 3 taon na eh. Nasaan ang pabahay? Nasaan? Naglatag kami ng 5,000 flood control projects. Nagkakahalaga ng 350 billion pesos. 5,000 flood control projects. Bakit binaha ang Batangas? Bakit binaha ang Laguna? Bakit binaha ang Metro Manila? Sa unang pagkakataon, binaha ang buong Bicol region. Nasaan? Nasaan ang flood control? Sa makatwid, puro salita, wala naman nangyayari. Hindi ba? Meron pa. I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. Sabi niya ganun na sinabi. I will not cooperate with the ICC in any way, in any shape, and in any form. And I hope my cabinet will do the same. Sa Tagalog, hindi ako makikipagtulungan sa ICC. Hindi ko kinikilala yan. Hindi makakarating dito. Bakit mo pinahuli? Bakit mo pinahuli? Bakit mo dinukot ang dating Pangulo ng Republika? Pero tayo iba, salitaan tayo. Parang salitang sabungero. Hindi po ako sabungero. Bawal po sa akin ang sabong. Ayaw ko pong matiwalag. Bakit ko po sinasabi ang sabong? Ang sabongero po kasi merong isang ugali.
merong isang natatanging katangian na dapat ito ang taglayin ng isang gustong maglingkod sa isang bansa. Ano po yun? Isang salita. O hindi ba ang sabungero, meron bang kontrata ang sabungero? Pumipirma pa ba ng kontrata? May salitaan ba? Wala. Senyasan lang. Sabi. Hindi nga sila magkakakilala eh. Ang lalayo eh. Sabi niya, oo. Di ba? Sabi naman ng isa, gaganon. Oo. Sabi, oo. Ang dami sa bungero rito, Gobernador Sol. Nakuha nila yung senyas. Nakuha ang senyas. Senyas lang. Pero nagkakaintindihan. Hindi kumakalas. Pinaninindigan, senyas lang. Pero dito, sa maraming pagkakataon sa bansang ito, batas na nga eh. Batas na nga, nakasulat na pero hindi pa sinusunod. Yung sinabi ko sa inyo yung kuryente, ano ba nakasulat sa batas ng kuryente na ginawa 24 years ago? Anong nakasulat? Ano ang pangunahing layunin ng batas na ginawa noong 2001? Idulot mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino. Kasali na kayong lahat dito sa San Pablo. Anong nakalagay doon? Sa murang halaga. Letra por letra. Sana man lang ko sinabi, idulot mo sa pinakamahal na halaga. Oy, walang problema. Nakasulat pala, mahal eh. Eh, hindi po eh. Abot kayang halaga. Nakasulat. O, di ang gagawin po natin, ibahin natin. Ayusin po natin. Ayusin po natin. Ang Senado po kasi ngayon, sabagay may kasalanan din kayo eh. Bakit po? Sino bang pumoto sa mga senador, yung mga nakakaraan? Ilang ulit nyo nang binotong pabalik-balik? Eh, kayo rin naman eh. At yun po mga kababayan, no, si Congressman Marcoleta na talagang pinasaringan o nagparinig rin po siya doon sa kay Pangulong Marcos mga kababayan. Lalo na yung 20 pesos na pinangako niyang bigas noon habang nangampanya po siya noong 2022. Although ngayon meron na pong bigas na 20 pesos mga kababayan ng kilo na NFA doon po sa Visayas area, no, sa Cebu. Pero wala pa po yan dito sa Luzon at sa Mindanao mga kababayan. Pati itong flood control mga kababayan, binanatan rin po siya ni Congressman Marcoleta yung 5,000 flood control pero sa isang iglap lang ay naanod mga kababayan. Sabi niya yung Batangas at Bicol ay first time na binaha mga kababayan. Yun po yung binida ni Pangulong Marcos nung sunan niya yung flood control niya mga kababayan. Pero nung dumating yung baha ay nawala mga kababayan, nasira. Sabi niya na-overwhelm sa baha yung kanyang mga flood control. Pati doon sa nangyari kay PRRD mga kababayan, no, yung pagdala po nila doon sa ICC sa The Hague, Netherlands ay tinalakay rin po ni Congressman Marcoleta na nung una ay sabi po ni Pangulong Marcos na hindi po siya papayag na or hindi siya makipag-cooperate, no, dito sa ICC at hindi siya makikialam. Pero yung nangyari po ngayon ay si Pangulong Duterte yung binitbit papunta doon sa The Hague, Netherlands mga kabayan. At pati itong mga senators na pabalik-balik na lang mga kabayan doon sa Senado ay na banatan rin po no, ni Congressman Marcoleta at kasalanan din po ng taong bayan daw kasi binuto po nila yung mga senador na pabalik-balik na lang doon at wala naman pong naiambag or walang masyadong or magandang nagawa no, para sa bayang Pilipinas, lalo na po itong presyo ng kuryente mga kababayan na napakamahal at itong pagkain nga po mga kababayan na napakamahal din ang presyo. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito po sa kay Congressman Marcoleta, no? Yung kanyang speech po dito ngayon sa Laguna at yung kay Pangulong Marcos naman doon sa Batangas kanina mga kababayan doon sa kailang rally, no? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.